Sayo-sayo tag mata. Aron makasimba sa Ginoo. So hinumduman nga nalipay gyud ang Ginoo kun siya simbahon nato. So nindot kayo ang mga awit atong mga bata uban, no? Panalipdi ako o Dios, kanang awit ampo na siya nga panalipdan ta, proteksyonan ta ba, no? Di nato kalimtan nga matag adlaw nata sa mga peligro nga sitwasyon. Kaya ang kaaway sa Ginoo nga maong yawa, nagalibot-libot na siya sa ato sama sa leon nga nangitag iyang matukob, no? So ang Ginoo nagaprotektar nato, pinaagi sa iyang gahom o pinaagi pod sa iyang mga gamhanang mga anghel, nagaprotektar siya sa mga anak sa Ginoo. So manang gitawag nila guardian angels. Tinuod na siya, no? Para sa mga magtotoo. Ang Ginoo na i-assign nga mga anghel. Kaya balo mo na? Mandapit. Atong basahon sa Bible. Nana sa Bible? Hebrewanon? No? Hebrewanon, mga kapitulo 1 siguro na. No? Sa 14. Busa. Unsa man di ay ang mga anghel. O anghel ha? Silang tanan, pulos mga espiritu nga nag-alagad sa Dios o gipadala niya aron pagtabang ni adtong luwason sa Dios. O, di ba? Naay mga guardian angel sa mga Kristiyanon. Pero dili na mo atong topic karon. At obrihan ang atong mga Biblia diya sa Episo 3 kapitulo 3 versikulo 14 taman sa 21 ang atong basahon, no? Episo 3 mga versikulo 14 taman sa 21 ang atong himuna ni atong dunganan sa pagbasa. Sugdan nato sa 14 atong dunganan. Ready? Episo 3:14 ready basa. Busa tungod niini nagampo ako sa Amahan nga mao'y naghatag sa matuod nga ngalan sa tanang kabanayan sa langit ug sa yuta. Naghangyo ako sa Dios nga tungod sa kadagaya sa iyang himaya, lig-onon niya ang inyong espirituhanong kinabuhi pinaagi sa iyang espiritu. Magpuyo unta si Kristo sa inyong kasing-kasing pinaagi sa inyong pagtuo aron mogamot ug mulig-on ang inyong gugma ug uban sa tanang katawhan sa Dios makabaton kamo gahom sa pagsabot sa kalapad sa kataas ug sa kahabog ug sa kalaom sa gugma ni Kristo. Hinaot paunta nga masayod kamo sa dili matugkad nga gugma ni Kristo ug sa ingon niya na makinabuhi ninyo ang kinaiya sa Dios. Daigon ta ang Dios kansang gahom aniya kanato ug maoy magahatag og labaw pa kay sa atong pangayoon o huna-hunaon. Daigon ta siya diha sa simbahan o diha kang Kristo Jesus ngadto sa tanang kaliwatan hangtod sa kahangturan. Amin. Dalaygon ang Ginoo siyang pulong magamputa. Amahan nga langit nun, salamat kay Lord nganing dapit sa kabuntagon ining naunang adlaw sa simana. Aniya kami nagakatapok ning maong dapit aron sa pagsimba kanimo Ginoo. Nagakalipay kami amahan tungod kay nahibalo kami nga ikaw nga among gisimba silimbahon gayud tungod kay gamhanan kay ka walay mo makatupong kanimo apan nagmahigugmaon ka kanamo sa gugma usab nga walay makalabaw ug walay makatupong. Busa nalipay kami Ginoo tungod kay nahibalo kami niini ug nakasinati kami ug na-experience namo ang imong gugma, napahimuslan namo Ginoo ang libre nga kaluwasan diha kang Kristo Jesus. O mainungdan nga niya kami karon nagakatapok sa tumong og tuyo nga ikaw among pagasimbahon aron ka malipay, aron ka mahimuot nga magsud-ong kanamo. Salamat usab sa imong presensya. Nasayad kami nga ikaw aniyaban kanamo karon. May tinguha namo nga conscious kami kanunay sa padayon namong pagsimba nga ang gamhanan nga Dios nagapakig-uban kanamo aniya sa among taliwala ug nagasud-ong nalipay nga naglantaw namati sa among mga pagdayeg ug pagsimba diha kanimo.
ug salamat sa imong pulong nga among nabasa. Amahan nga langit noon, pakigistoryahe kami, pinaagi ning bahinas kasulatan. Holy Spirit, pasabta kami sa mga mensahe nga imong ipadangat kanamo aron amo kanang maangkon, maligo na among pagtuo, ug madasig kami sa among kinabuhing Kristohanon, ug magmalipayon kami tungod kay nahibalo kami nga nalipay ang Ginoo sa among gibuhat. Salamat sa batag usa nga niya Ginoo karon. Nagahin sila sa panahon aron ikaw aron sila makigusa kanamo sa pagsimba kanimo. Gaampo kami sa among mga kaubanan nga wala mo ikauban karon, nasagad na mo ikauban ning maong dapit sa pagsimba kanimo. Tabangi sila Ginoo nga sa sunod higayon makaupod na sila namo aron makapahimulos sa dakong pribilehiyo nga makasimba kami kanimo sa iniusa nga paagi. Kini ako mga pag-ampo, pasalamat ug pagdaig di lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Mga bata, di magsaba-saba ha. Lingkod lang. Lingkod lang kamo. So, dire sa ato ang gibasa, atong hinumduman. Nga gisulat ni, kasi gisulat gani ani? Ha? Si Apostol Pablo. No? Ang yang gisulatan, mga magtotoo. Particular, taga-Episo kaniadto, o kita karon nga mga magtotoo ni Ginoong Kristo, tapoy mga mensahe gyapon ang Ginoo ani, itong ika-apply ang mga kamatuoran ani. No? Puyo dong, puyo. Hindi maglukso-lukso. Muna nga, diri hibalo ni Apostol Pablo nga gaampo siya. O, buhi pa siya ni. No? Buhi pa siya. Dili pa siya patay, pero gaampo siya. Kinsa gani ang object sa iyang pagampo? Kinsa iyang giampuan? Ang Diyos. Ang Diyos ba ang iyang giampuan? Iyang gihangyo, ang Diyos nga mo'y naghatag sa tanang mga ngalan, sa tanang kabanayan diri sa ba, ang Diyos ba nga labing gamhanan? No? Unsa iyang gipangayo? Gihangyo niya ngadto sa Diyos para sa katawhan nga mga magtotoo ni Kristo. Unsa man iyang gihangyo? Unsa man iyang makita diha? Unsa iyang gihangyo? Ha? Magkinabuhi, klaro daw. Versikulo 17. 16. Naghangyo ako sa Dios nga tungod sa kadagaya sa iyang himaya o sa iyang gangyo. Lig-onon niya ang inyong espirituhanong kinabuhi pinaagi sa iyang espiritu. Nahibalutan ang espiritu sa Dios na sa atong kasing-kasing. Sa diya nga mituotan ni Kristo, di pa puyo ang barang espiritu sa atong kasing-kasing. Nasa kapitulo 1, versikulo 13. No? Sa maong libro. Sa diya nga mituota, di ba? Gisulti diha. Pagkabati na to, sumayang balita, naghatag na to kaluwasan, mituota kang Kristo, o diha gipatikan ta sa Dios pinaagis paghatag sa Espiritu Santo. Ngayang gisaad, timaan ko no, unsa ko no? Timaan nga kita iya na. O nairahanan ang Ginoo nga kita iya na. So ang gipampo ni Apostol Pablo dili nga mahimsog unta ang lawas nato, no? Wa may dautan ana, pero dili na mo iyang giampo ang atong espirituhanong kinabuhi. Hinumduman nato nga dili ta lawas tanan. Nadi na di ta kalimot ana kay limtanon ra ba kita. Kaya ang atong mahinumduman kanirang lawasa, ha? Sa atong pagkatao doon natin espirituhanong kinabuhi. Ha? Doon natin dili makita ba? Nga bahin. Natay spiritual side. Kamo na ang atong kalag og espiritu. Ang kasagara, ang atong diatiman, ang atong lawas. Di ba? Usay mo rin tumong na ito pag-eskwela. Aron ta, makahumag eskwela, makatrabaho, kita tagmayong trabaho, maka-income tagmayo, para sa atong lawas ra. Kalimot ka na, nga natay kalag, nga nagkinahanglan. Kani atong lawas, bisag usaon ito ng atiman, no? Pag-abot sa isaktong edad, kung mutaas-taas ang atong edad, di ta mamatay sa'yo, no? Pag-abot sa panahon, mo inanay na putag kuyos, mukiyurot na punta hangtod, nga mubalik kita sa abog. Di ba? Oh, tanaw niya inyong lula. Kung tanaw niya sa batan mo pa na, perti parang gupa ha. Karon nang murayot na, kunot na. Ano man, kaniya itong lawas ang sugutag sa dili, na distin yun ni nga madunot. No? Pero hinumduman na to, doon na tayo kalag. Muna, dili daw tan sa atong pagpaningkamot o pangandoy, pero ayaw yung kalimti nga doon na kay kalag.
nga mas labaw pa nang naang imong lawas. No? Hinumduman ta na. Kinalan balanse ba? Dili ta maghuna-huna lang kanunay sa atong lawas ug sa material nga mga butang kaysa musugot sa dili biyaan ta kana. No, og sa musugot sa dili kini atong lawas bisag unsaon natong atiman, kaon tag nagkalain-lain nga mga food supplement, maayo nga pagkaon, pahuway tag maayo, pagwapa tag maayo, madunot gini. Pero ang atong kalag permanente na. Diba? Hinumduman ta na. Sumuna ang pag-ampo ni Apostol Pablo dili aron mahimsog ang ilang lawas. No? Ang iyang gidako ang ipakabanaan ang ilang espirituhanong kinabuhi. Unsa iyang giampo? Maunsa ang ilang espirituhanong kinabuhi? Lig-unon sa Dios. Karon ato ta sa atong physical nga kinabuhi. Kani material na to ba? Di sa may gusto na to magmasakiton. Di ba? Wala. Munang mukaon ta kay maluya tagoy kaon. Di ba? Usahay tungod kay nagkaon ta nga wala ta maglantaw sa atong ikaon, ang kalami ira atong gi apas nadaot ta. No, mga junk foods lami siya tagamtamon. Muinom kag mga soft drinks lami imnon. Pero mga gitawag nag junk foods kay makadaot na siya sa atong lawas. So, mao na siya sa ato ang material nga bahin. Mukaon ta para ta maligon. No? Kaon tag mabitamina nga pagkaon. So, ang ato pong kalag, naputay pagkaon. Aron ta muligon. Ano sa ato pagkaon? Ha? Ang pulong sa Ginoo. Nutritious kay ni. No? Niya tanang vitamins and minerals diri nga atong gikinahanglan sa atong kalag. Oh, mga saad sa Ginoo. No? Iyang mga pasalig. Mga pagtulunan na to, makita na to sa mga karakter sa Bible, mga alagad sa Ginoo sa una. Munang ingon diri sa Roma 15:4, ang tanang na isulat sa kasulatan, gisulat aron pagtudlo kanato. Di ba? Sudah diri tanang vitamins nga espirituhanon ug mga minerals nga makapalig-on, manurish ang atong kalag. Susama sa kalibutanon nga pagkaon, manurish ang atong lawas. Pero kaon lang sige, lingkod lang katulog, muhimsog ba imong lawas? Ha? Maubis ka, no? Dako kag lawas pero tubigon kayo. Ang sige kinahanglan, exercise, no? Kanang mga walay trabaho na ara sa opisina, kulang silang exercise. Muna nga doon lagi panahon, kausa o kaduha, katulos o sa kasimana, nga moadto na sila gym. Gawas ga sila mag-jogging, mag-gym na sila. Mag-adsag mga bugat dito, mubayad na sila mahal. Kaya nga naman, aron ilang muscles ba? Ma-activate ilang muscles. Kay kulang ang kalig-on, bisag sakto kag kaon, basta wa kay exercise. Kadang uban nga trabahante, wala na exercise, pero kanunay nang gaadsag bugat. Oh, wala sila sila schedule sa exercise, pero ang ilang buluhaton exercise na kana sobra pa na sa exercise. Muna ka ng mga trabahante, kayo makita niyo muscle, buwan kayo, bantok kayo. No? Nag-exercise man sila kanunay, lig-on ang ilang physical. Adto ta sa espirituhanon. Kaon ta. Pulong sa Ginoo, mamati kita, manuris ang atong kalag. Pero kinahanglan tag exercise. Espirituhanong exercise. No para po mulig-on kita tinuoray nga mulig-on sa atong espirituhanong kinabuhi. So diri ang pag-ampo ni Apostol Pablo nga lig-onon sila sa Dios. Ang Dios nag-provide na sa ato sa iyang pulong. Pagsulat ni Apostol Pablo ani wala pa ning New Testament. Ay numduman ta na ongoing pa ang writing ani kay kaning Bible progressive revelation ni. Wala ni gisulat sa usa ka higayon. 1600 years kini na kompleto. Anam-anam ba? So pagsulat ani wala pa ma-compile ang New Testament. So mo nang gahangyo si Apostol Pablo nga lig-onon sa Dios. Sa paagi na nga ang Ginoo sa una magpadala siya mga propeta. Musulti, pinani panagtigom naay mo kalit og tindog. Na siya gift of prophecy, mupadangat siya sa mensahe nga gikan sa Dios. Iyon ana ang isa ka paagi sa paglig-on sa Ginoo. Inoris niya pinaagi siyang pulong sa una pinaaging propeta. Karon bulahan ta kay naa na ang Biblia. Nasulat na tanan ang tanan natong gikinahanglan aron ta mulig-on, aron ta mutubo, aron ta manores spiritually. Ang kulang lang nato ang pagkaon. Pareha ba inyong mama butang ta? Dato ta, natay mga katabang sa balay. Magluto man na sila, kanan, naaman na yung mga putahe dito, isulat sa inyong mama. Ibutang na niya dito sa lamisa.
Kamong mga anak, mo tumumukaon na mo. Oh, sa karauban di man na magdungag kaon. Iya rag adto sa lamisa. Labi nagpamahaw kay tagdugay matulog lang ba sige silpon. Nanay pagkaon dito sa lamisa. Kumpleto na nga pagkaon, kumpleto na sa mga bitamina. No? Pero ayaw kaon. Ayaw kaon. Mudawat ka. Magsakit pa ka. Di ba? Oh. Ang Ginoo na iyang gihukad na nato ay. Nana ang iyang pulong. Ang ato ang pagkaon na lang ati. Ani. Inuris na to ang atong kalag. Ingon si Ginoong Hesus bitaw sa diha nga nagsulti siya gisulat ni Mateo sa 4:4. Ang tao mabuhi dili sa pan lang, kundi sa matag pulong usab nga nagagula gikan sa baba sa Dios. Mo na. Mo pasabot sa Ginoo nga doon man tay lawas na kinahanglan na kita og pan pero doon na putay kalag kinahanglan po pulong sa Ginoo. So aron ma-knowledge ang atong kalag magbasa tas pulong sa Ginoo, mamati sa pulong sa Ginoo, di ba? Kaya usay naaman tay sa atong pagbasa dili kay ta mablis, dili kay ta makakat-on, pero kandiya maminaw ta sa mga pag-share sa maani na ipakig-istorya ang Ginoo sa ato no? Mo nang nga importante na siya nga sa atong panagtigom naagid ang pulong sa Ginoo. Dili lang ta manganta-nganta lang. No, ang uban kantara di na sila magkuan sa pulong sa Ginoo, wa nay wali. Dapat nay wali kay mao ni siya ang pinaka-importante nga makapalig-on sa atong kalag. Dayon mao gyapon sa atong physical. Ang atong espirituhanon kinahanglan tag-exercise. So ang Ginoo na siya pamaagi aron maka-exercise ta, no? Pwede na to exercise sa atong pagtuo pinaagi pag-share na to sa uban nga tao. I-share na to unsa atong mga nakatunan. No? Muna usay sa atong Bible study bitaw natay time ihatag nga mo share mo. I-share ninyo inyong nakatunan kay isa na kapaagi spiritual exercise na aron ma-develop ang spiritual muscle na to. Spiritual muscle ba? Bakod ta, no? Isa na kapaagi. Dayon ang Ginoo na siya pamaagi. Pinaagi sa mga pagsulay. Pagsulay ba? Pagsubok, no? Pareha sa usa ka athlete. Unsa man ang iyang buhaton, boxing, boxidor siya. Unsa iyang buhaton para ma-develop niya iyang kusog. Sige exercise sa bugat, jogging, no? Para mataas iyang resistensya at the same time makusgan siya. No, di ba? Kaya magkalingaw na siya kaon, dahil mo boxing siya, lupig siya kusog sa kontra. Muna nga dunay mga pagsulay ihatag ang Ginoo, part na sa training niya sa ato aron ta molig-on. Tubag na sa prayer ni Pablo nga lig-onon kita sa Dios ang atuang espirituhanong kinabuhi. Ibutang kaniya sa mga sitwasyon, mga pagsulay, duha mga ka-naong sa pagsulay. Ang pagsulay nga kanabang murag supak sa atong gusto, pagsulay na siya. Pananglit, naay mo saway nimo, naay mo biay nimo. Di ba? Usay, sultihan ka, islander ka sultihan ka, biayon ka nga wala sa imong atubang nasa likod mo, abot na lang nimo, madungga na lang nimo. Unsa ang imong reaksyon? Unsa ang imong reaksyon? Ha? Kung mangakig ka, wa pa ka mulig-on. Balik-baliko na sa Ginoo pagsulay kay kinahanglan ani mo para mulig-on ka. Ug dili na ka mangakig, makabato na kag kaluoy sa tao nga nagpasakit nimo og istorya, naglibak nimo, nagmarites nimo, maluoy na ka, hinglig-on na ka sa imong pagtuo espirituhanon. Mimbakod na ka. Labaw na sa diya nga iampo mo na siya. Iampo nimo badili nga madaot. Iampo nimo ngonta ipanalanginan siya sa Ginoo nga makarealize siya nga dili mao ang iyang gibuhat. Makahinulsol siya ba nga mudangop siya sa Ginoo, Ginoo pasaylo ako kay nakasala ko. Iampo na to na sila na. Kaya kanang mga tao nga nagsultig dautan sa ato, it's either na sila na sa ato, gusto sila nga idawon ta. Oh. Gusto sila nga idawon. Gusto ayaw balusi. Uban balos mo dahil sa Facebook. Post dahil di may ayaw na. Wa malipay Ginoo na. Ang yawa na gapalakpakan ni. Kagat siya sa akong paon. Oh, di ba? Oh. Di ba? Inana na. Og sa ingon ni ana, o pa ka mulig-on. Muna ibutang ka Ginoo sa mga pagsulay, daghan kaayo nga mga pagsulay. Kanang supak ba sa ato ang gusto, no? Pero niana nga mga pagsulay daghan ang nalig-on ana. Mga kalisdanan unsa diha nga mga pagsulay, daghan nga midot-dot sa Ginoo. Nga tungod sa mga pagsulay mibakod sila ba? Nilig-on ba?
No, pareha ba sa kanang kahoy bitaw? Nga ma-expose kanunay sa kusog nga hangin? Bakod na siya nga kahoy kaysa kahoy nga nagtubo nga wa gyud ma-expose kusog nga hangin, nindot ka yuta, dali midako, pero dili na siya bakod. Bisag maurang klase nga kahoy, butang ta Gemelina. Pamilya na tong Gemelina no, kailan man ta? Kung magtubo ng Gemelina sa nindot ka yuta, dili maigo sa hangin. 5 ka tuig, perti na ng dako malamber na siya. Oh. Pero katong Gemelina nagtubo sa kabatuan nga yuta, expose sa hangin, 5 ka tuig. Braragya, may nagkaabot ng paa kadako. Pero pag basihan ang ilang kaligon, mas ligon siya. Lisod siya bughaon mo nakatisting ng bugha o kahoy. Ha? Naay kahoy nga lisod kay bughaon. Mo nang kahoy nga bakod. Parehara nga Gemelina tingala kay nga gahig yung kay bughaon. Pero katong uban nga Gemelina pag buwak dayon, kuwang siya kabakod. Nga naman kuwang siya pagsulay sa iyang pagtubo. Pero katong expose kay sa hangin, bakod na siya pero gahi siya bughaon. Ingon ana i-expose ta sa Ginoo sa nagkalain-laing pagsulay para kita muligon. Mo nang magmalipay ingon diha sa 1 Pedro 1:6 nga magkalipay ta sa diha nga masugatan nato ang nagkalain-laing mga pagsulay. Kay opportunity na nga mapabakod ta sa Ginoo ang atong espirituhanong kinabuhi. Opportunity na dili ta mulikay sa mga pagsulay. Usay buhaton na to sa diha na mga pagsulay. Duol ta sa Ginoo. Duol ta. Sangpi ta sa Ginoo mga itagtabang. Ginoo, lahi ang akong gibati. Naakig ko Ginoo sa tao nga nagistorya di maayo sa ako. Isulti ta na sa Ginoo. Tabangi ko Ginoo kay hibalo ko nga dili nimo ni gusto. Kay ang imong gusto higugmaon ako kung kaaway. Isulti na nato sa Ginoo. Nakasulti na ba mo ana? Ha? Na ba higayon nga naa may gikasukan? Naabot na sa inyong kinabuhi. Nga na mo'y akig mo. No? Nato, mudul ta sa Ginoo aron mawa ng kaakig. Kay kung naa pa ng kaakig, pag dumot sa atong kasing-kasing, alkansi gid kita kayo. Alkansi ta. Kay kita mo ay nag-uol. Ato nang i-release sa Ginoo. Ginoo kuha ni Lord. Kanang mga tawhan na Lord, nanay tulubagon diha di mo. Mo na. Di sa ingon nga mao na imong buhaton din matingala na ka. Mawa ang imong kaakig nagpasabot na nga miligo na ka sa imong espirituhanong kinabuhi. Nakapasar na ka sa mga pagsuway. Dili ka undangan sa Ginoo. Nana po na lain nga libil na po nga pagsuway. Di man na maundang ang pagsuway kay gusto man gyud sa Ginoo mulig-on ta. No? Mulig-on ta ba? Sila bitaw Apostol Pablo nagakalig-on man gyapon siya mo na iyang testimonyo. No? Bisan ang iyang lawas nagakahugo na kay nagkatiguang na siya. Pero ang iyang espiritu nagkakalig-on gibag-o sa matag adlaw. Nana sa ikaduhang Korinto 4:16, no? Atong basahon. Ikaduhang Korinto 4:16. Tungod niini wala gyud kami kawad-i ug kadasig. Bisag nag-anam kahugo ang among lawas, ang among espiritu gilig-on adlaw-adlaw. Nagkahugo ilang lawas na nagkatiguang na ba? Kamu batanon paman mo. Nagkakalig-on ba inyong lawas? Kami ni Brad Mervin, Mervin nagkahugo na ni. Di ba? Yung life begins at 40. Pagkapos 40 begins na nagkahugo. Musugod na nagkagakuan, no? Di na ka magkakalig-on ba? Pero bisan nagkakahugo atong lawas, nagkakadaot kita o baka daghan mga sakit-sakit gibatyag ba? Pero ang atong espiritu dapat nagakalig-on sa matag adlaw, no? Nagakalig-on. Ikaduhang Korinto 4:16 na. Sumuna ngano man kay mao nay gusto sa Ginoo nga malig-on ta espiritually, ipaagi ta niya pagsulay. Do unang ito para malig-on ta inoris na to ang atong kaugalingon pinaagis pagbasa sa pulong sa Ginoo. Nadiri iyang saad, nadiri ang mga example sa mga karakter sa Ginoo kaniadto. Positive o negative nga example. Magbasa ta sa Bible, dahil mga negative nga example. Ilang mga failures ba? Mula ang taglisod. Muna importante sa history, bitaw. Kaya kung dili ta kakatod sa history, matud pa nila diha, dako nga tendency nga ang kapakyasan sa nag-una nato, masubli na nato. Muna importante sa history. Ang Bible history ba ni? No? Naay mga prophecy. Na po history. Nga kinalan mo learn taglisod mo nang magbasa ta kay aron ang ilan sa iyo dili nato masubli.
No, dili kay aron gipasulat na di aron ato silang saway-sawayon, dili na. Makita nato bisag unsa sila kadedicated sa Ginoo. Tao gyapon sila, napakyas gyapon sila. Nganong napakyas sila? Kulang silang pag-amping. Wala magkulang ang Ginoo. Kulang silang pag-amping. Mo na sa ato mo learn tag lesson sa ila. So mo nang mga nutrition diha na naa sa Bible, then plus saad sa Ginoo. Siyang gugma og kaluoy. Mo nang naa. So iya din tang i-subject sa Ginoo sa mga pagsulay, i-exercise na ang atong mga nakaon diri sa pulong sa Ginoo nga mga nutrients, kinahanglan ato na siyang i-exercise ang ato ang muscle, spiritual muscle, para ang mga nutrients nga ato nakaon muhatag nag-development sa ato ang lawas, espirituhanon nga lawas. Bakod ta. Naay mo biay na to, dili ta dali masuko, no? Naay mga pangandoy na to nga wala matuman, makahunaw na ta Ginoo ikaw nagkontrol ni ining tanan. Walay pagbasol ba? Walay pagbasol. Oh. Kung napakyas man ta, mga itagkusog sa Ginoo nga sa sunod tabangan ta niya, i-remind ta niya maayo aron dili na ta mapakyas sa atong mga pagkulang o mga kalapasan. Ikaduha, nga paagis pagsulay, mao ni pinaka-danger kayo. Positive nga mga pagsulay. Kalampusan. Ha? Ay mo pagtuo kung naka-achieve mo mga with highest honor, with honor. Ana? Pagsulay na sa Ginoo. Pagsulay na. Daghang napakyas diha. May tubo ang garbo sa mga kalampusan. Di ba? Mutubo ang garbo ba? Paningkamot ta. Pero sa diha nga gidayeg ka sa Ginoo, gidayeg ka sa mga tao, wala nimo ibalik sa ang dungog ug himay sa Ginoo. Di ba? Murag ako na gunin naningkamot gyud ko, di ba? Mo na ta. Kalimutan ang Ginoo hatag kusog, hatag kaalam. Gibless niya ang atong mga papaningkamot. Nakalimutan ang tanang dungog ug himaya, itunol ra nato na sa Ginoo. Daghang napakyas ara. Muna hinungdan, kay numdo mo atong unggoy, ba kailan mo unggoy, no? Monkey, nga nahulog siya. Ngano nga ito nahulog ang unggoy? Kaya ang unggoy, sa bagyo pa, kusog kayong hangin, wala gid siya mahulog. Kaya ngano, nakupot mo siya maayo, Brad. No? Nangigsuon, nakupot siya maayo sa kahoy. Dako kayong kahoy iyang gisakyan, wala gid siya gisakan, wala gid siya mahulog. Pero, sa hinay kayong hangin, huyuhoy ba? Bugnaw kayong hangin. Nahulog ang unggoy. Nga naman, kumpiyansa mo siya, nakatulog. Nakatulog ang unggoy, hulog ang unggoy. Yung anata sa mga kalampusan. Basig mahubog ta sa kalampusan, mahubog ta sa mga pagdaig, nakalimutan nga ang tanang dungog, iyara sa Ginoo. No? Muna itong matayan. Mahulog ta ni anak. Ang nahitabo na sa Bible, si Haring Solomon, hulog siya. Si Haring Saul, hulog siya. Yung anak. Daghang mga banggitang katawhan sa Ginoo nga makita nato nga nahulog sila diya sa ilang kalampusan. Si David, hulog siya diya sa iyang kalampusan. Ingon ana. So, bidagis pulong sa Ginoo maka-learn tag lesson nga ang ilang sayop di nato masubli. Kay ang mga kalampusan di ay pagsulay gihapon na. Pagsulay. Nabitag ko'y naka-istorya, di lang ako hinganlan ang ngalan. Dito mi sa iyang opisina, nag-istorya mi. Yun siya, Pastor, na akong tanan. Wala na ko'y panganduyon pa. Naghinubra na ang panalangin ako. Akong upat ka anak, puros na milyonaryo. Dua ka engineer, isa ka nurse, isa ka accountant. Doon na sila tagsa-tagsa kami, sobra kami milyon ng mga balay. Grabe kayo. Mga sakyanan, parting gwapuha. Ako, naanak ko tanan. Tiyan mo na, naghinubra na yun, tinuod. So, unsa may naitabo, kung di siya Kristohanon, tama na siya sa pagpangambog. Yung siya daghang kaikog na tabangan. Nanay nga engineer, nanay mga doktora, nanay mga maestra, nanay mga pulis, nanay mga sundalo, abroad ng uban. Tulo na yun ang ngayog pasalamat sa ako. Oh. Sila, ngano ka? Ano siya ba? Ngano ka? Ang yarang gilantaw, ang hatagan niya kaayuhan nga pasalamat sa iya. Siya kay balong ang Ginoo naghatag niya kaayuhan. Wa siya pasalamat sa Ginoo. Yarang dungog taran o gimayan. Mo nang naa. Kung nanakas kalampusan, ayaw gayog kalimot nga kanatanan.
mahimo nang mawa sa imo o kay ikaw mo biya ana. Ang Ginoo ra gyud permanente nga naa sa imo. Oh. Ang Ginoo ra gyud. Ang Ginoo ra gyud dili mo biya sa ato. Kada iyang gihatag sa ato atanan, mo biya na sa ato ka kitay mo biya na. Biyaan ta na aning kalibutan na walay madala nato bisag unsa pa kadaghan. Mula nga ang atong paningkamot para lang gani sa material nga butang, magbantay ta kay basig nakalimtan nato atong kalag. Gisakripisyo na to ba? Ang atong espirituhanong bahin sa kinabuhi. No? Muna nabantayan ta na. Kay ngano mas bililhon ang atong espirituhanong bahin kay mao ni ang magpabilin hangtod sa hangtod. Ug mao ni siya ang gantihan sa Ginoo. Human nato na angkon ang kaluwasan. Muna na nga dapat mutubo ta sa atong espirituhanong kinabuhi. Ang Ginoo nagbuhat na siya sa tanan, naantay part ang pag-exercise ana. Ang ato mga nutrisyon nga gikinahanglan na sa Bible. No, ang mga exercises nga atong gikinahanglan ihatag na sa Ginoo. No, kita na ang mo-develop niya na sa atong kaugalingon. Hinumduman na nga tanang oras sa atong kinabuhi ingon nga Kristohanon, opportunity na niya opportunity na ihatag sa Ginoo nga papaligon nato ang atong espirituhanong kinabuhi. Ang Ginoo gabuhat niya na. Kalampusan man na mga pagsulay man na nga negative ug positive para na sa atong espirituhanong kaligon. Muna ato hinumduman, no? So dili ta mabalaka kay ang Ginoo naghatag nato kusog. Mo nang giingon niya diri sa Pilipos Episo 3, no? Sa 20. Daygon ta ang Dios kansang gahom aniya kanato ug mao'y makahatag ug labaw pa kay sa arang nato kay sa atong pangayoon o huna-hunaon. Di ba? Nang iyang gahom sa ato. Episo 3:20. Kung ikaw Kristiyano na ang gahom sa Ginoo sa imo. Para ma-exercise nimo ang imong kaugalingong muscles, sa nga spiritual muscle para muligon ta sa atong espirituhanong kinabuhi. Mahimong daot ta sa lawas pero ligon ta sa espiritu, no? Nguna na matud pa ni Pablo nagakahugo ang among lawas apan ang among espiritu ginaligon sa matag adlaw. So ang iyang concern sa ato ang atong espirituhanong kinabuhi. No? Siguro kamo nakahibalo mo na mo mga exercise physically gibuhat. Wala ta kahibalo. Pero dapat naapo tayo gibuhat sa atong espirituhanong kinabuhi. No? Basa ta si ang pulong, mga pagsulay, una-una na to nga pagpaligo na sa ato. Then nanaw na to nga dili lang usa ang pagsulay, dunay isa ka naong pagsulay mo nang positive nga pagsulay. No, ang mga pagdaig nga madawat nato, mga pagpasidungog, pagsulay na siya. Ug maila nato unsa ta kahingkod, unsa ta kabakod spiritually kun sa diha ang mudawat ug pasidungog, hunahunahon baday natong Ginoo nga na mo'y naghatag sa ato ang tanang kaalam ug kusog. No? Ato din iuli sa iya ang mga pagpasalamat. So timayla na siya na may bakod kita spiritually. Apan hinumduman nato nga ang espirituhalong kaligon dapat continuous na sila nga siya nga atong i-develop. Dili na buto sabot nga once nga na-achieve na nato na permanente na na. Dili na permanente. Nagdepende na sa ato. Muna na kay naay panahon nga nagmadaogon karon pagkataon-taon napildi na pud ka, nalupig na pud ka. Na. Si Pedro experience na ni Apostol Pedro. Di ba gipangutahan na siya sa Ginoo. Bisulti siya, unsa may inyo kasulti nako ingon siya, ikaw bao si Jesus ang anak sa Dios. Ingon si Ginoong Hesus kani Pedro, dili ni tawhanon nga kaalam ang Dios nagpadayag ini sa imo. O pinaagi ining bato pagatukuron ko akong iglesia nana gisaad na sa Ginoo. Pagkataod-taod giingnan siya sa Ginoo pahawa sa tanas. Oh. Napukan si Pedro. Kaya naglantaw siya, nagtutok siya sa material nga butang. Pag ingon ni Ginoong Hesus ba nga magantos siya, ilansang siya sa cross, gibadlong man siya ni Pedro. Unya sa pagbadlong ni Pedro, gina niya, dili ni imo gikan Pedro, iya ni siya yawa. Kaya ang yawa ray dili gusto nga moadto ko sa cross. Kaya di siya gusto nga hatagag kaluwasan ang mga tao. Maningon ana, no? Kadaugan, taod-taod, napakyas. Pero salamat ta kay naa ganon ay ang grasya sa Ginoo. Muna nga di ta magkumpiyansa. Siguro nagmadaogon ta karon, nagmalipayon ta sa espirituhanong kinabuhi. Ay kumpiyansa kay basin mapukan ka. Pero kanang pagkapukan dili na hangtod sa hangtod. Ipaagi lang gyapon na sa Ginoo para makahinumdum ka nga kung wala ang Ginoo, wala ko'y arang mahimo.
Nakainomdom ta sa atong memory verse ani karon nga bulan Marso. Philippians 3:4-13. Pilipos 4:13. Unsa man to? Oh, may kaligon ako sa pagsagubang sa tanan tungod. Oh, ato na hinumduman kanunay. Para ang dungog ug himaya iya sa Ginoo. So gusto sa Ginoo, mutubo ta spiritually, no? Natay part niya na ang Ginoo nabuhat ng tiyanan niyang part, ang atoan na lang para magpabilin tang ligon. Magampo ta Ginoo, salamat kay sa imong pulong Lord, dalaygon ka sa imong pagtudlo ka namon ning kabuntagon, tabangi kami Ginoo, namon nang maaplikar sa among kinabuhi. Kini akong pag-ampog pasalamat, di alamang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.